Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Binanatan mga kababayan ngayon ni Attorney Topacio, si Risa Ontiveros. Sabi ni Topacio, tigilan daw ni Risa Ontiveros ang ugaling prima donna in tantrums. Nakita ba ninyo si Risa Ontiveros na may prima donna attitude at nagtatantrums? Baka nagkamali po kay attorney ng kausap, ng pinagsasabihan. Baka si Sara Duterte ang minimini ninyo. Pagdating kay Sara Duterte, nagbanta na lahat at makita ninyo ang talagang totoong prima donna attitude. Simula pa nung nag-iimbestiga pa lang sa kanya, yung Congress, yun ang eksaktong description ng tao na may prima donna attitude at mahilig mag-tantrums. Di ba? Nagwala nga na nagpa-presscon. Binantaan pa yung ating Pangulo si Lisa Marcos, pati si Martin. Pero hindi na namin kayo narinig na nagkomento ng ganyan. Talagang tinawag pa ninyo na may tantrums at may prima donna attitude. Itong si Risa Ontiveros. Si Risa Ontiveros, laging kalma. O di ba? Kahit nga hindi ko ito hindi ko man talaga personal na gusto si Risa Ontiveros kasi dilawan at saka ang agenda niya yung sa mga LGBTQ+. Ayaw natin nun kasi demonic yun. Di ba? Pero pagdating po dito sa issue kay Pacquiao, sa issue kay Sara, kay Digong, sa issue ng Pogo, matino mag-isip dito si Risa Ontiveros at laging kalma. Kaya malabo po ito Attorney Topacio, na mga binibintang ninyo kay Risa Ontiveros. Yung description mo, Topacio, mas akma kay Sara Duterte. Ayan sabi dyan, Lawyer Ferdinand Topacio, spokesperson for PDP Laban on impeachment matters, criticized over the weekend Senator Risa Ontiveros by urging her to end her prima donna attitude and adhere to the Senate rules. Ang ibig sabihin po kasi ng prima donna attitude, yung mainitin ang ulo, temperamental. Si Sara mismo ang temperamental. Sakto sa description ni Topacio. But never si Risa Ontiveros. Hindi mo makitaan na ganyang attitude po. Si Risa, kailan man nakita ninyong ganyan ang pag-ugali ni Risa? Kahit mahilig ito sa pag-rally, yung pagsigaw-sigaw sa kalsada. Kasi siyempre, pag hindi ka sumigaw sa kalsada para iprotesta yung mga gusto mong iprotesta laban sa gobyerno, hindi ka man maririnig. Kaya laging sa kalsada, pasigaw. Pero yung manigaw, mga kababayan outside of the protest rallies, ay hindi natin nakita ng ganyang pag-ugali si Risa Ontiveros. Lagi siyang kalmante, lalo na po sa Senado. Under intense pressure. And kahit pinagkakaisahan siya na lang at yung mga nasa minority na mga senador tulad ni Coco Pimentel, ilan lang naman sila dyan sa Senado, nawala pa si Coco. Kasi graduate na. Sabagay may kapalit si Kiko Pangilinan saka si Bam Aquino. So malabo ito na statement mga kababayan ni Topacio. Yan and prima donna attitude and adhere to the Senate rules. Adhere to the Senate rules. Ang hindi po nag-adhere na sa Senate rules, mismong yung mga kaalyado ninyong senador. Pati yung adherence sa konstitusyon, nilabag nila. Kasi ang utos ng ang mandato ng konstitusyon sa impeachment, dapat agad-agad trial shall forthwith proceed. Hindi sila tumalima. Tapos yung Senate rules, hindi din inobserve ng majority. Imagine, senator judge, naging mga abogado na ng defense. Yun ang malinaw na paglabag sa Senate rules at ng impeachment court. Pagsabihan mo niyan, si Bato de la Rosa. Di ba? At saka si Chis Escudero na inayaan niya ng motion to dismiss na nirevise na lang ni isa pa to, si Alan Peter Cayetano, niremand. Wala yon mga kababayan sa
trabaho ng impeachment court. Umakto na silang mga defense lawyers ni Sara. Yun ang pangaralan mo. Sabi dito, Topacio's statement came after Hontiveros reportedly challenged the pronouncement of Attorney Reginald Tonggol, spokesperson for the impeachment court, regarding the timeline for newly elected senators to take their oaths as senator judges. Nananawagan kasi si Risa, tama yon, karapatan niyang manawagan sa leadership. Unang-una si Chis Escudero, nagdidesisyon on his own. Kahit Senate President siya, hindi man lang kinokonsulta. Collegial body, ang Senado, nagdidesisyon si Chis Escudero on his own. At daldal. As if, ang Senado, siya lang. Di ba? Ganun din si Tonggol. Kaya pinangaralan ni Risa Hontiveros. Kung magsalita ka niya, akala mo, yan ang refleksyon ng damdamin ng buong Senado. Hindi anya yan. Tayo lang anya yan na mga sinasabi mo. It reflects your own self. Not of the Senate. Kasi hindi man po kinokonsulta yung ibang mga senador. Ni mag-caucus, hindi. Di ba? Grabe ang mga ginagawa ni Chis Escudero. He clarified that the oath-taking of new senator judges, which must be administered by the Senate President, cannot concur before this reconvening sa July 28, kung saan sabi ni Topacio, yung statement daw ni Tonggol is accurate, stressing that under the Senate rules, the body is set to reconvene on July 28, 2025. Hindi man pwede na yung Senate rules po mas supreme pa kaysa sa mandato ng konstitusyon that trial shall forthwith proceed. Dinili ng dinili. Intentional yung pag-delay for 5 months. At hanggang ngayon, tuloy-tuloy. Karapatan ng isang senator na manawagan. Si Risa, nananawagan man lang sa Senate leadership kasi masyado ng dinelay yung impeachment trial. Lalantang masyado, mga kababayan. Hindi lang si Risa Hontiveros ang nagsasabi ng ganyan. Many of the legal luminaries natin, mga justices ng Supreme Court, constitutionalist, nasobrahan ang pagiging bias nila pabor kay Sara Duterte. Sabi dito, he clarified that the oath-taking of new senator judges, which must be administered by the Senate President, cannot occur before this reconvening, as the 19th Congress is now considered functus officio. What Attorney Tonggol says is correct, that under their own rules of the Senate, it shall next convene on July 28, 2025, sabi ni Topacio. Therefore, prior to that, there can be no oath-taking of new senator judges. Topacio accused Hontiveros of having a selfish agenda, saying Senator Hontiveros is not justified in throwing a tantrum every time her desires to bend and twist the rules for her own selfish agenda are not accommodated. Ito talagang si Topacio. Sabihin mo yan sa sarili mo. Mas bagay yan, akmang-akma sa inyo. Ano man selfish agenda ni Hontiveros? Malabo. Ang may selfish agenda, yung mga kalyado ninyong senador. Yan ang malinaw. Para paboran si Sara Duterte. Yan ang malinaw. Pero si Risa Hontiveros, for public accountability. Just like the prosecutors, yun din ang habol. The House prosecutors, public accountability. Sabi nga natin, simple lang naman, kung naniniwala kayong si Sara not guilty, much more na dapat ninyong madaliin ang trial. Kasi di ba yung kasabihan lagi na sinasabi natin, laging naririnig natin sa mga abogado, justice delayed, justice denied. Para ma-acquit na si Sara, kung hindi siya guilty, walang matibay na ebidensya. Anong kinatatakot ninyo? Bakit ang gustong mangyari ninyo, mga kaalyado ninyo, hindi matuloy ang trial? Dinidelay ang trial. Mismong si Sara yung nagyabang nang gusto niya, bloodbath. Yun pala, bubble bath man lang, sabi ni Attorney Bukoy. Sabi naman ni Attorney Princess Abante, wisik-wisik man lang pala niya, yung ibig sabihin ni Sara. Nasobran kasi sila ng yabang.
Sabi dito sa report ng Abogado News, he concluded with a message. She must end her prima donna attitude because the Senate, as she very well knows, is a collegial body. Either one plays with the team or leaves the team. It's as simple as that. Mismo. Kaya nga dapat hindi nagdidesisyon on his own ang Senate President. Paulit-ulit nang nananawagan, 19 Congress pa, si Coco Pimentel. Ang sabi ni Coco Pimentel, mag-caucus kayo, mag-caucus tayo, mag-usap tayo. Wala eh. Talagang dinisenyo pong i-delay ng i-delay. Yan ang malinaw po. Huwag kami topasyo. Mas bagay sa inyo, sa kampo ninyo, yan ang sinasabi mo. Dapat sabihin mo yan kay Chis Escudero, saka kay Atty. Tonggol, at mga kaalyado mga senador. Hindi yan bagay kay Risa Ontiveros. Mas bagay yan kay Sara Duterte na prima donna tantrums. Di ba?